Well, itong Thunder naman, sabay kabalik ang dominant form nila sa liga matapos 3-0 ng Spurs sa loob lang ng 2 weeks. Home game to for the Thunder kung saan 16-1 sila bago itong game. Yung sa Spurs lang talaga sila nagkadungis. Kaya expected pa rin ang panalo mula sa kanila with 94% na win rate at home. Pero itong Blazers, kahit number 10 lang sa West, huwag din natin kalimutan na sila ang unang-unang team na nakatalo rin sa Thunder ngayong season. Kaya hindi pa rin basta-basta. And numbers wise, better pa rin sila sa Mavs at Clippers as we speak. Pero yun nga, sa mismong game, most naman ng first half hindi malayo ang score. Nakakasabay-sabay naman itong Blazers. Pero pag ito kasi yung Thunder ang kalaban mo, isang iglap, magugulat ka na lang, lamang na kaagad sila ng 10. Sa tindi ng offense nila na sinabayan din ng mahigpit at disciplined na depensa. Kaya nga, biglang lobo rin kaagad ang lamang. Sa kanilang sunod-sunod na stops, puntos din dun galing turnovers, kanilang 3-point shooting at syempre si Shea. Kaya first half, 18 na kaagad ang lamang nila at patuloy rin na lang dinominate ang Blazers nung second half. Kahit na medyo nalamatan ang tingin ng mga tao sa Thunder sa tatlong sunod na talo nila sa Spurs, kabilib-bilib pa rin talaga na panoorin ng brand ng basketball na nalalaro nila. Number 1 defensive team sa liga, number 1 yan sa defensive rating, number 1 sa pinakakonting puntos ng kalaban, number 1 sa steals. Nakita yan dito sa game nila versus Blazers. 15 steals, 95 points lang na inalaw with 29 points din natambak sa kalaban. Grabe, 124-95. So then you have there, ang tindi na nilalaro so far this season. All around ang laro niyan ngayon, 25, 7, and 7 ang averages. Best season niya to ever kung magpatuloy. Last 4 games na rin bago ito, 25 points versus Magic, 29 versus Clippers, 24 points versus Celtics, at 27 versus Mavs. Ibang level lang talaga nakalaban tong Thunder na biglang 17 points on 35% shooting na lang. At pinantapat sa kanya, mga smaller players, sina Dort. Usong diskarte rin naman ngayon sa NBA dahil sa effectiveness ito, nagawin uncomfortable ang matchups ng offensive player. Tsaka yung always din naman na nababanggit na balance na defense itong Thunder. Kaya kaya nila ma-handle yung switches kahit anong matchups. Or at least, merong organized na help defense na kakagat. Grabe pa rin talaga lakas na itong Thunder kahit na may slump sila lately at lumabo na ma-beat din ang 73 wins na record ng Warriors, still walang duda na sila pa rin ang team to beat this season. Best team pa rin sa liga with 29-5 na record at sa kanila pa rin ang isa sa mga nangunguna para sa MVP award. Tsaka sila rin naman ang defending champs last season kaya wala nang doubt sa kakayanan nila. Si Shea din ang hiniram na MVP nun. At naging better lang din ang team nila sa championship experience na yon. At another year na naman madadagdag sa edad ng young and developing pang core nila. Yung Brandon Carlson nga 26-year-old na 7-footer nila, promising din. Lalo nito nung wala si Hartenstein. Napakalalim talaga na itong Thunder na secured ang kanilang future. At ngayon mukhang balik na rin sila sa groove nila with 3-game na winning streak after ng talo nila sa Spurs. Diyan din yung aabangan next na matchup nila kila Wemby 2 weeks from now na, lapit na. Doon din magkakaalaman if makakabawi na sila dahil kung hindi, magpapatuloy lang yung narrative na Spurs ang kryptonite na sa liga pag finor 0 sila nito. Isa rin bata at may bright na future na squad. Magiging ka-rival din nila ng maraming taon. Yeah, we'll see. Pero yan, kung gusto nyo rin makapanood ng mga ganitong magandang NBA games live na live, mapapanood nyo yan sa Disney Plus Philippines. Dami rin nila mga gandang shows doon, movies, pati yan nga, NBA games mapapanood sa kanila, pati mga pre-game shows ng ESPN. Kaya panalo talaga ang subscription mo rito. Kaya check mo na, available sa Android at iOS yan, pati sa computer at TV nyo.